Ay magandang gabi po. Just before becoming midnight, let's just talk about this much talked about opposition of the office of the prosecutor against the request of Digong Duterte to be given temporary liberty in a nation or in a country that agreed to host him. Okay, ang isa na masasabi ko rito, yung argumento niya parang mga motex lawyer ng mga Pinoy. Alam niyo yung mga motex lawyer? Gano'n lang pala ang kalibre ng abogado nito si Prosecutor Niang. Wala, may na. Pasensya na kayo, natatawa lang ako pero without the intention uh, malice, honest lang naman ako sa pagsasabi na wala sa lohika yung argumento ng prosecutor ng ICC laban sa request ni Digong sa pamamagitan ng kanyang abogado na mapansamantala payagan siya makalaya doon sa bansa na kung saan ay yon ang mag-aampon sa kanya. At syempre, pag may bansa na pumayag, yon ang bansa na yon ay dapat member po ng ICC. At sigurado naman ako, bago naman payagan ng pre-trial chamber judges, ay siguro sila, gusto nila makasiguro na hindi makagalaw ng husto o magkaroon ng pinsala na magagawa si Digong kung saan man siya. Kaya lahat po ng mga inargumento na pangkontra sa hinihiling ni Digong na payagan siya makano ay hindi ko masasabi na maayos. Okay, so magandang gabi po sa lahat, no? Okay, buksan natin, isa-isahin natin. Ito po yung kanilang hinihingi. Parang tawag ko mga motex lawyer ng mga Pilipino. Ano ba mga motex? Yung mga abogado na inuutosan ng boss nila na abogado na gumawa ng motion for extension of time. Yan ang mga motex lawyers. So, yan, pasensya na. Yan ang aking impression nung binasa ko yung pangkontra ng prosecutor ng ICC na pumalit pansamantala kay prosecutor attorney Karim Khan. So, ito po yun. Basahin natin, ha? Basahin natin isa-isa. Yan po yan. Palaki natin. So, sabi nila, introduction, the prosecution, ang pangalan ng prosecutor na ito pumalit ay si Prosecutor Mami Mindiaye Niang, Deputy Prosecutor. Deputy siya ni Attorney Karim Khan. Okay, sinabi dito. The prosecution respectfully requests that the chamber reject the defenses o the Duterte's request or urgent request for interim release o temporary release sa ilalim po ng Article 60, Paragraph 2. O, tingnan natin kung anong paragraph sa Article 60. Article 60, Paragraph 2. So, ito. Buti na magandang internet. 60. Okay, 60 paragraph 2. Ano ibig sabihin ng Article 60 paragraph 2? Dito daw nag-request si Mr. Duterte na kung pwede interim o pansamantalang kalayaan. Okay? Sinasabi sa Article 60 paragraph 2, a person subject to a warrant of arrest may apply for interim release pending trial if the pre-trial chamber is satisfied that the conditions set forth in Article 58, Paragraph 1 are met. The person shall continue to be detained if it is not so satisfied. Okay, tingnan natin ang Article 58, Paragraph 1. Sinasabi sa Article 58, Paragraph 1, pwedeng makalabas ang isang akusado sa ICC
kung kailangan ang request ay ganito: the name of the person and any other relevant identifying information. So binanggit ang pangalan ni Digong Duterte. Okay, complied. Letter B, a specific reference to the crimes within the jurisdiction of the court which the person is alleged to have committed. So binanggit yung mga krimen kung ano ang krimeng inaakusa laban kay Digong. Letter C, a concise statement of facts which are alleged to constitute those crimes. So, binanggit naman ng abogado ni Digong ang akusasyon. So, iyan ang concise statements kung paano niya kuno nagawa ang krimen. Letter D, a summary of the evidence and other information which establish reasonable grounds to believe that the person committed these crimes at ang ginamit. So, ano ba yan? Tapos, the reason why the prosecutor believes that the arrest of person is necessary. Yan ang sa pag-aresto. Tingnan natin. So, ang kailangan sa masunod ang kondisyon sa na nilatag sa 58A, 58A, 58.1A. Okay. Tingnan 58.1A. Ito 58.1A. That there are reasonable grounds to believe that the person has committed the crime. Oh, ano pa bang gusto na 1A? Ito naman ang 58.1A. Mukhang saliwa yung argumento. 58.1B and 58I, okay, are met. The prosecution therefore strongly opposes. So, ino-oppose ng prosecution ang interim release kung saan saang bansa. Release to may redacted eh. So, tinatago ang pangalan. Ibig sabihin po, ay binanggit na ni Digong Duterte kung saang bansa siya ipapunta. Okay? So, ganun po yun. Ang akin naman, bago ko tayo tumuloy, ladies and gentlemen, ang mga bansa na kasapi ng Rome Statute ay siyang mga bansa na nagbibigay ng contribution para isisweldo sa mga judge. So, therefore, natural lamang na ang bansa na hihiling ay mas malamang pagbigyan ng mga judge. Kasi mangangako nga yan eh. Pag mangangako, sila magbabantay kay Digong. At hindi nila papayagan na si Digong ay gagawa ng mga masama na ikakasama ng mga testigo laban sa kanya. Sigurado yan. So kaya nga, ang pag-upos pa lang, pagkontra pa lang ng prosecutor ay illogical na. Ibig sabihin po, pag kinontra nyo na sinasabi nyo ang his request niya, dalhin siya sa ganung bansa. Ang ibig lamang sabihin po niyan ay minamaliit or iniinsulto ng prosecution ang bansa na nangako. Ibig sabihin wala silang tiwala sa bansang nangako. Kung Belgium man yun, kasi sinasabi ni Atty. Butuyan, Belgium katabi kasi ni the Netherlands, no? The Hague. Kung Belgium yun, bakit sila kontrahin? Parang ininsulto nilang ang bansang Belgium. Kung Japan yun, mas lalong malaking insulto. Kasi Japan po ang pinakamalaking contributor ng ICC. So sa mga sweldo ng judges, prosecutors, lahat-lahat na sa ICC, pinakamalaki 15% hanggang 16% ang binibigay ng Japan. Umaabot po 100 billion pesos kung sa peso ang binibigay ng pera ng Japan para patakbuhin ng ICC. So in other words, illogical at saka insulting yung sinasabi ng prosecution na wala silang tiwala sa bansa na kukup-kup kay Duterte. Next, sinasabi na confidentiality. Ito ang argumento kasi binabasa ko. Argumento ito ng prosecutor na kumukontra sa request ni Digong, dadalhin siya sa bansa na nangako na ikukup-kupin siya. Number 2, confidentiality. Sabi niya, this response is classified as confidential. Ex parte pursuant to Regulation 23 1 and 2 of the regulations as it contains sensitive informations which could impact the security of the prosecution witnesses. Okay. So, tinatago lang mga classified information kagaya kung saang bayan siya dadalhin. Kasi sabi ng prosecution, kung i-disclose, baka makakasira sa kanilang mga testigo.
Next, applicable law. Sinasabi, ano bang batas na mag-apply dito? So, pursuant to Article 60-2 of the statute, a person subject to warrant of arrest may apply for interim release pending trial. If the chamber is satisfied that the conditions set forth in 58-1 of the statute remain fulfilled, the person shall continue to be detained. If not, kung hindi matupad, ikukulong pa rin siya. Pero kung matutupad, palabasin ngayon siya ng tinatawag na International Criminal Court. Naintriga ako nito sa Article 58, Section 1. Basahin nga natin, Article 58, Section 1. At any time after the initiation of the investigation, the pretrial chamber shall, on the application of prosecutor, issue a warrant of a person. But warrant naman ito pinag-usapan, hindi yung pag-release. So nevertheless, what is important is dito na lang, makikita naman natin. So paragraph 4, pursuant to 58(1) of the statute, a chamber must be satisfied that there are reasonable grounds to believe that a person has committed a crime within the jurisdiction of the International Criminal Court and that the continued detention of persons remains necessary. Number 1, to ensure the person's appearance at trial. Number 2, to ensure that the person does not obstruct or endanger the investigation or the court proceedings. Number 3, where applicable, to prevent the person from continuing with the commission of the crime. Napaka-illogical ng pagkontra ng prosecutor. Bakit? Iniinsulto pa rin nila yung bansa na kukup-kup kay Duterte. Ibig mo sabihin, yung bansa na papunta ni Duterte ay wala silang kakayahan na para bitbitin si Duterte sa trial saka sakali may hearing? Yan. Illogical talaga to, kundi insulting pa. So dapat yung bansa ito na iniinsulto, wawarningan dapat nila itong prosecutor. Kasi dapat ang argumento nila hindi patungkol sa dignidad ng isang bansa na kasapi. Sigurado ako na hindi naman ito Pilipinas eh. So number 2 nila, to ensure that the person does not obstruct or endanger the investigation of the court proceedings. So ibig sabihin, sinasabi ng prosecutor na walang kakayahan ang bansa na kukup-kup kay Duterte na siguraduhin na yung pagpatuloy ng investigasyon ay walang hadlang. Sobra-sobra. No? Talaga. Ito naman, where applicable, to prevent the person from continuing with the commission of the crime-related crime which is within the court's jurisdiction and which arises out of the same circumstances. Ibig sabihin po, sinasabi ng prosecutor na yung bansa na nangangako na ikukup-kupin si Duterte ay walang kakayahan na pigilan si Duterte na gumawa pa rin ng krimen. Napaka-illogical. So, itong mga salitang ito po, gawain po ito ng mga low-class na mga abogado sa Pilipinas, yung mga, pasensya na, yung mga ibang abogado na nasasaktan, pero katotohanan po, mga abogado po na ganito ay bababa ang tingin ko, ang level nila ng kanilang pag-argumento. Tapos ito naman, may argumento ba sila? The Appeals Chamber has held that in reaching a decision pursuant to Article 62 o 60, Paragraph 2 of the statute, a chamber has to inquire anew into the existence of facts justifying detention, which involves determining whether Article 58(1) conditions are met, while the pretrial chamber's review is not conditioned by its previous decision to direct the issuance of the warrant of arrest. The factors underpinning the decision of a warrant of arrest may be the same as those for the decision of Article 2. The same thing. Illogical, ininsulto pang bansa na nangakong kukup kay Duterte na walang kwenta. Number 6, further, an assessment pursuant to Article 60, Paragraph 2 of the statute speaks to standard of appearance that a continued detention is necessary, and the evidence presented in relation to the necessity of continued detention for the purpose of Article 58(1)(b) of the statute does not have to be the same nature and strength as the evidence required to establish reasonable grounds to believe that the person has committed one or more crimes referred to in the prosecutor's application. Hindi ko maintindihan yung mga salita nito. Speaks of the standard of appearance and the evidence presented in relation to the necessity of continued detention for the purpose of Article 58,
paragraph 1, subparagraph B of the statute does not have to be of the same nature and strength as the evidence required to establish reasonable grounds to believe that the person is committed. Ibig sabihin, ano to, smoke in the water to ginawa nila. Ito naman, number 7, finally, if release would lead to any of the risk described in Article 51 of the statute, the chamber may, pursuant to Rule 119 of the Rules of Procedure and Evidence, examine appropriate conditions. Ito, another thing na illogical naman. Unang-una, hindi naman lalabas ang si Digong Duterte kung hindi pipirma yung bansa na kukupkup. Kaya, ang sa akin lang dito, wala pong ibig po sabihin, hindi po maganda ang argumento ng prosecution. Bakit mo sasabihin na magiging delikado si Digong sa mga testigo sa labas sa bansa na yun na nangangako? Unang-una sabi ko, iniinsulto. Sigurado yan kapag pumirma yung bansa na nangangako na doon si Digong sa kanilang lugar, ang ibig sabihin po, sinusugal na yun ng bansa na yun ang kanilang karangalan. Nasigurduhin nila, nasundin nila ang kontrata nila sa International Criminal Court kung paano pangangalagaan si Duterte. Pwede naman kasi sila maglagay ng pulis na nakabantay doon sa bahay kung saan sila titira si Duterte. Ganun lang kasimple. Tapos kung may hearing, dadalhin nila, bitbitin nila si Duterte. Dadalhin sa The Hague. Kaya siguro, tansya ko sa Belgium na ito dadalhin kasi katabila ng Dutch court itong Belgium. So submissions nila, Mr. Duterte's continued detention is necessary, kailangan daw para maka-appear sa trial. Bakit? Kung sa Belgium sa titira, pwede naman siya maka-appear, dadalhin niya sa sakyan doon. Tapos ang isang argumento nila daw ay, ito illogical naman to. Hindi sila papayag kasi si Duterte ay hindi niya tinatanggap na lehitimo yung proceeding laban sa kanya. Aba, natural. Kumukontra nga siya sa jurisdiction. Natural lang, karapatan ng kahit sinong akusado na kumontra sa jurisdiction. Illogical talaga itong, ayoko sabihin na bobo pero illogical. Ang dami pa namang vlogger na tutuwa na humahanga dito sa prosecutor to. Kahanga ba to? Hindi mo pwede sabihin ang dahilan bakit ayaw mo sapagkat ay wala kang tiwala na si Digong ay baka papatayin mga testigo. Alam mo, yung mga kwento nyo papatayin testigo, kahit nasa kulungan si Digong, kung gusto niya magpapatay at kung marami siyang pera ayon sa kwento ninyo, hindi niya na kailangan lumabas ng kulungan. Dadalhin naman siya sa ibang isang lugar. Hindi naman siya sa Pilipinas dalhin Ang nangakong bansa, anong klaseng mga, saan ba kayo kumukuha ng lohikan ninyo? Ay, nako. Nakatuloy ako. Mukhang ang trabahong ito, mukhang gawa ng Pilipinong abogado Kung hindi si Atty. Conte, si Atty. Joel Butuyan, gumawa nito kung hindi natural lamang kahit sinong akusado na kumukontra sa jurisdiction at saka may dahilan naman siya. Sabihin na wala ng authority ang ICC kasi nag-authorize ng investigasyon, hindi nakasapi ang Pilipinas sa ICC. Anong klaseng argumento to? Sa basurahan na to nakikita. Sabi naman nila, the chambers have previously found that suspects' rejection of legitimacy of the court's jurisdiction over them to be a factor. Hindi. Walang connection yan. Kung kumukontra ka, ibig mo sabihin kumukontra ka. Hindi ako na pumapayag na sasabihin na may jurisdiction ang ICC. Ang ibig mo sabihin doon, i-eskapo na si Digong? Hindi. Hindi na ibig sabihin nun. Walang connection. Illogical. Kaya sabi nila daw, yung hindi daw pagkikilala ni Digong sa jurisdiction ng ICC ay tatakbo daw si Digong. Sinasabi nyo, ay hindi na daw dadalo sa trial. Sabi ni Mr. Duterte does not accept the legitimacy of the legal proceedings. He is subject to them before the court. This is demonstrated by his resistance to his arrest. Natural lang ang arrest. Bawal naman yun sa Pilipinas. Pilipino na abogado gumawa nito. Ay, nako. So number 9, the defense submits that Mr. Duterte is committed to returning for trial when ordered and argues that this carries significant weight in militating against the finding of flight risk. Flight risk daw siya.
Hindi daw sila naniniwala sa pangako na kung may hearing, pupunta si magdadalo at mag-appear sa korte si Digong Duterte. Sabi nila, ang katwiran nila, nung inaresto na si Duterte, ay, sabi, Mr. Duterte told, nasabi, sige, patayin nyo na lang ako. Katwiran ba yun? Na nagsasabi si Duterte sige sa kay Torre, sabi, patayin nyo na lang ako. Katwiran ba yun para sabihin na hindi siya dadalo sa hearing? Napaka-illogical ng mga prosecutor na ito. Ito yung mga wala sa legal ethics ng mga argumento nito. Dapat nag-argumento kayo on the point of evidence, hindi on the point of karakter o ano. Kasi unang-una ang karakter ni Digong, kung ano man siya, ay kontrolado ng Estado kung nakukupkup sa kanya. Hindi kayang gawin ni Digong. Nangako naman sila na hindi sila magkipag-contact sa media. Sila ni Attorney Kaufman. So sapat na yun. Tapos masigurado papipirmahin ng ICC ang bansa na nangakong kukupkup kung ano ang mga panuntunan na dapat gawin para maiwasan ang kinatatakutan nitong mga prosecutor. Sabi nila, even before his arrest, Mr. Duterte reportedly made a public assertion that if the ICC were to come for me, if they arrest me here, there will be a shootout. Mga salita mga ganon, walang kinalaman yan sa tanong kung siya ba'y magpapakita tuwing hearing, dadalo ba siya sa hearing tuwing hearing. Ang layo ng logic. Unang-una, mangangako naman yung judge ay yung bansa na kung saan siya dadalhin. Lahat ng commitment, lahat ng kinatatakutan nyo, ipapangako, tutuparin niya ng bansa kung saan siya dadalhin. Ay, ayoko na basahin lahat. Illogical po lahat. Itong pinagkakataon ng mga ibang vlogger naman yung Maka Marcos tapos anti-Duterte. Marami kasi mga vlogger na kunwari anti-Marcos din sila, anti-Duterte, pero anti-Duterte lang sila. Mga puro lang, wala naman, hindi nga sila tumitira kay Duterte, kay Marcos eh. Wala akong pinapatungkulan na, pero halata nyo na yan kung sino yan. Yung mga vlogger na iba naman, plantada naman, magsasabi, pro-BBM na vlogger sila. Pero marami dyan nagsasabi, anti-Marcos din sila, anti-BBM, anti-DDS, pero si Duterte lang pa na yung tinitira. Ay, nako. Ito naman, basahin na siguro, tingnan natin kung i-share ko ulit, add to stage. Basahin natin hanggang sa dulo. Paulit-ulit lang ito. Isa may sinabi pa, a member of the Duterte's family also exhibited physical acts of violence and resistance. Mga things of the past ito. Kumbaga, kung binabanggit nila mga things of the past, mga ugali ni Duterte, indirectly saying, wala silang, ulitin ko lang, wala silang tiwala sa bansa na nangangako na i-host si Duterte sa kanilang bansa. Ito ang matindi. Tapos may number 2 pa sila argumento, Mr. Duterte's political position and international contacts. Ano magagawa niya sa political position niya? Dito naman siya, hindi naman siya pupunta sa Pilipinas. Ay, ang layo ng luhika ng mga sinasabi nila. Kung anong kinatatakutan ninyo, sabihin ko, ulitin ko na lang, wala na kayong ibang gagawin, pilitin nyo na lang yung bansa na nangako na pumirma sa kung anong gusto nyo na susundin, na gagawin ng bansang yan para hindi mangyari yung kinatatakutan nyo. Laging sinasabi dito, kinatatakutan nyo, baka pumatay ng testigo. Lord, Diyos ko, kahit ngayon nasa loob si Duterte, kung gusto niya patayin, ipapatay na yan. Isang tawag lang yan. Bakit walang nangyari? Unang-una, hindi niya kilala kung sino mga testigo. Maliban na siguro si testigo na si Las Cañas, si Bato-Bato. Bahagi na pa niya si Bato-Bato. Hindi nakita sa bansa na kung saan wala si Las Cañas at wala si Bato-Bato. Ganun lang kasimple lang yan. Tapos Mr. Duterte's financial situation resources. Napadapat nila na ang yaman ni Duterte. Anong pruwiba ninyo, Mr. Prosecutor? Tapos sinabi niya, ang argumento ng depensa ay should be rejected. So, ano man, redacted, ibig tinago. Ano ba yun? Hindi natin alam yun. Anong argumento yun?
sabi niya, the defense admits that Mr. Duterte or hindi pinakita. So the defense relies on redacted na naman ulit. At the outset, the prosecution submits that deep redacted na mali. Should not be relied upon the chamber. Babalik pa rin ako sa argumento, Mr. Prosecutor. Iniinsulto niyo po yung bansa na nangako na kukutkot kay Duterte. Iniinsulto niya ito ay walang kakayahan para kontrolin si Duterte. Tapos, nagiging marites pa. The prosecution further notes that only days before Mr. Duterte was arrested and transferred to the court, he traveled from the Philippines to Hong Kong to deliver a speech which lasted almost 1 hour. Anong kinalaman yan sa inyong pangamba na papatay ng mga testigo? The crowd group. Ibig sabihin, lalo nyo pang inaamin na mas maraming Pilipino na kagusto kay Duterte. So the crowd group, their approval of Mr. Duterte a large crowd of people at a rally in the Philippines a few weeks before his arrest. Ay, illogical. Hindi ko alam kung Pilipino na mga abogado to gumawa. Baka si Attorney Joel or endanger the investigation. Paano gagawin niya kung saan sa kung doon siya kung doon siya sa ibang bansa? Hindi siya makakistorbo yan. Makaya ba niya sa lagyan ng ICC? Ay, naku, napaka-illogical ulit. Number 2, sabi naman ng prosecution, with a hearing, out of the formation of justice, hearing currently scheduled at 23 September 2025. The prosecution has limited time frame in which to continue its investigation, contact vital witness, complete disclosure, and make all necessary preparations for the hearing. O ano ba yung kinalaman yan sa inyong preparation? Kung kukuntin lang oras nyo kaysa nasa labas si Duterte. So the defense take down that the case is not sufficient to advance stage of disclosure is incorrect. Sabi na kasi inakasan sila ay hindi naman tama. Kukulang kayo. Hindi man lang kayo nabibigay ng ano because hanggang hindi pa nyo natapos. Yung pangako, parang gano'n. So at deciding ba, the lang information disclosure within 1 week. But the prosecution has relied. Hindi pa nagawa nyo naman pala eh. So ano pang problema? Next, ang kanila, Mr. Duterte has the ability to interfere. Paano siya magkaroon? Ngayon, kung gusto niya talaga gagawin, na nasa kulungan siya, pwede niyang gagawin. Pera lang palakarin nito. Pwede niya gagawin na kahit sa kulungan siya. Kaya, illogical yung argumento ng prosecutor na magagawa daw ni Duterte yung pananakot sa mga testigo kung nakalabas siya. Paano niya gagawin ko sa Belgium siya? Sige nga. Anong klase mga... Illogical ba kayo? Number 21, sabi lang, the release of Duterte could pose a risk of endangerment or obstruction of the prosecution's ongoing investigation. Ay, nahinaan pa ako sa mga abogadong ito. Number 22, as the chamber found in the warrant of arrest, Mr. Duterte appears to continue to wield considerable power entailing a risk. Ano ba naman, nahuli nyo na nga, basta po sabihin mo may power pa. Ay, nako, may considerable power daw siya evident from Mr. Duterte's recent election. Kung mo na-elect, may considerable power. Ang pag-elect niya ay dahil sa tiwala ng taga-Davao sa kanya. Ganon lang yung kasimple. Walang kinalaman yan. Hindi ka siya makakauwi sa kwan kasi ang bansa na nangako ay hindi naman Pilipinas. Ano bang pangamba ninyo? Hindi naman siya makakauwi sa Pilipinas. Number 23, further if released, kung ilalabas daw si Duterte, magkaroon daw siya ng greater access sa kanyang association family. Ay, kahit ngayon, nagkakaroon siya ng access. Isang tawag niya kay Pulong Duterte o kay nandun naman si Pulong, kausapin niya lang. Hindi naman marunong magtagalog yung mga ICC doon, nagwardya. Tagalogin niya lang niya o Bisaya sa pagsabi ko anong gagawin. Magagawa pa rin nila ang gusto nilang gawin sa pananakot ng testigo kahit nasa loob si Duterte. Ganun lamang po yan. So, ulitin ko rin, gano'n din ang argumento ko, paulit-ulit na lang ako, iniinsulto lamang ng prosecutor ang bansa na nangako na ikukupin si Duterte. Sabi pa, Mr. Duterte and his associates have history of interfering with investigation system. History na nga tapos na yan, hindi na ulit yun.
Kayo na nga nagsabi history eh. At kung meron man, hindi na ulitin yan. Ba't nakikialam ba sa investigation? Wala nga eh. In 2009, Chairperson Philippines Commission on Human Rights, Lila de Lima investigated. Walang layo na yun, tagal na yun. Walang kinalaman nito si Lila de Lima nito sa kumakalaya si Duterte. Sa laya si Duterte, doon na siya sa Belgium. Ano magagawa niya kay de Lima? Wala. Sa Pilipinas naman si de Lima. In 2016 and 2017, Philippine Senate held 2 public inquiries into extrajudicial killings in the war on drugs. Senator Alan Peter Cayetano, a close associate of Mr. Duterte, reportedly met with then Philippine National Police Chief Ronald De La Rosa. Ay wala na, hindi na hepe si De La Rosa, senator na yun. Wala na pangil yun. Anong klase ito mga... Sigurado ko gumawa nito si Attorney Conte. Ay nako. Sabi letter C, the continued detention of Mr. Duterte is necessary to prevent him from continuing with the commission of that crime. Paano pa siya makagawa ng krimen kung nandun sa South Belgium? Sino ang papatayin niya? Illogical talaga to. Ay nako. Letter D, the risk identified under Article 58(1)(b) cannot be mitigated. Ay nako. Ang hirap, paulit-ulit na lang. In other words lang ang ginagawa nila. Paulit-ulit na lang sinabi nila. Iniinsulto nila. Hindi naman nga kayang gawin ni Duterte ang mga pinapangamba ninyo dahil andoon po siya sa ibang bansa. Nakita nyo na? Argumento ng ano? Ay, anong klase mga prosecutor to? Well, pinapakita ko lang para sabihin sa inyo na niloloko lamang kayo ng ibang piling vlogger na magsasabi na magaling ang sagot ng prosecutor laban sa hinihingi na temporary release. Joffrey ha, Sir Toto, tayo lang lalong dumami kaalaman ko at natuturan ko sa yung mga logic. Yan o, logic lang naman lahat ito eh. Ininsulto nyo ang bansa na nangako na kukupin si Duterte. Siyempre, ang bansa na nangako, babantayan din nila si Duterte na hindi makapagdala ng damage o makapanira o maka-influensya sa mga testigo. Lisa Tanaka, walang unawa yan. Ang tingin ko, gumawa nito si Attorney Conte, kasi Attorney Joel Botoyan eh. Anong klase mga logic meron kayo? Baliriser na. Ay nako. Lisa Tanaka, Mel Visto, unsao na lang na attorney, dili na ba madayon? Pero halata naman yung judge ng ng judge ng pretrial chamber. Kasi siyempre, sino ba nagsisweldo sa mga judge? Hindi isa sa mga sweldo yung bansa na nangako. Siyempre, kukontrahin ba nilang the hands that feed you? Siyempre, yun ang mga kamay na nagbibigay ng pera para pang sweldo sa kanila. Sino pa? Leonardo Leonor, naambunan na yun. O sigurado, naambunan nga. Emmanuel Rubio, your commentaries lately shows you are leaning. Maniwala naman ako talaga, Emmanuel Rubio, sa argumento na pabor kay Duterte kasi mali nga yun eh. Paano mo sabihin tama yun? Well, wala. Bakit ko sasabihin tama siya? Mali naman talaga. Di ba? Magandang gabi, Fe. Yan ang masasabi ko dyan. Don't accuse me of anything. I'm only favoring what is the law and what is correct in this aspect. The argument na makakasira siya, makakapatay si Duterte, kung makalaya sa ay talagang totally out of logic. Unang-una, bakit po? Kasi si Duterte ay kukupkupin ng isang bansa na kung saan ay hindi siya makakagalaw. Mangangako ang bansa na yun kung anong gagawin nila kay Duterte. So paano pa siya makapag-cause ng pananakot sa mga testigo? Ngayon, kung gusto kong pananakot sa testigo lamang ang inyong kinatatakutan, sa ngayon na nakakulong siya, kaing-kaing gawin ni Pulong yan na nasa labas si Pulong. Ganun lang kasimple lang yan. Do you have brain? Wala ata mga utak itong mga prosecutor na to. Ay, nako. Basta yun lang masasabi ko, I'm only being fair here in assessing. Nagkakaroon ako ng assessment evaluation sa ginagawa nila.
Well, kung ibang vlogger yan, doon ka maniwala sa ibang vlogger na sabi na magaling yan. Hindi naman mga trial lawyers mga yun. Ako, nag-trial lawyer ako. Alam ko lahat ng diskarte. Kasi kung ako ang kalaban ni Digong, igagalang ko ang pangako ng isang bansa. Ganun lang ho kasimple. So maghahanap kayo ng argumento. Dapat ang argumento nila, ipakita nila na yung bansa na yan ay walang kakayahan na kontrolin si Digong Duterte. Dapat ganun. Hindi na sasabihin nyo general statement na pag dyan siya ay papatay pa rin yan. Di ininsulto niyo yung bansang yun. Ay, what kind of logic do you have, gentlemen? So, anong pangalan nitong prosecutor na to? Si Mr. Mami Mindyaye Nyang. You better your logic. Ang sama ng lohika mo. Ay, mas maraming mga Pilipino magagaling mga abogado. Kahit si Kaufman yan. Hindi ako naniwala na malaking bayad ni Duterte dyan. Kwento lang yun ni Trillanes, 150 million kada buwan. Yan lang ang gawa ng Mas magaling na dihamak ang gawa ko dyan. Sa mga pleading ni Kaufman. Naku. O sige, hanggang dyan lang muna tayo at malapit na, alas 12 na pala. Magandang gabi po. Magandang umaga. Naimbag na bigat, mga kabsat, sir, Doc Engineer. Naimbag na bigat sa mga kabsat ko. Salunga, Sakal. We can trust ICC and prosecutor. They are not good lawyers. Tama po kayo. As it shows. Yung argumento nila walang kwenta. Okay? Hanggang